Tsaka ako, naniniwala ho ako hanggang dulo mga kababayan, sasamahan ni General Bronner si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na yung nagugustuhan nila, yung polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ay, Diyos ko po. Lalo nga po tumibay yung mga suporta para ho sa Pangulo Bakit to? Dahil gusto ng mamamayang Pilipino na wag mapabayaan yung West Philippine Sea na hindi kagaya nung dating Pangulong Duterte na halos isubo na ho yata sa China yung West Philippine Sea. Diba? Rumoronda yung mga helicopter nung China diyan sa West Philippine Sea. Minsan lumalagpas doon sa mga teritoryo natin. Ay, okay lang yan. Bato-bato lang yan. Buhangin lang yan. Tubig lang yan. Di ba ganun, mga kababayan? Yung laging sinasabi ng dating Pangulo? Oh. This was a united effort to celebrate the 35th anniversary of the Code of Ethics of the AFP, Your Honor. Thank you. Yun lang po, Your Honor. Walang problema. Alam ko ito lahat ito, mga tahimik na ito ngayon eh. Hintayin mo mag-retire ito mga ito. Maingay ito pag mag-retire. Naku po. Hintayin mag-retire. Pagka nag-retire daw sila Bronner, mag-iingay sa kaganon. Naku, hindi ho. Maniwala kayo dyan. Palibasa ho kasi, mga boss chief amo, sir, yung koponan nila Bato de la Rosa, puro po retired. Yung mga dinadala doon. Saan ba yun? Yung huli nila, Camp Crame ba yun? Sa gate? Sa gate? Kasama yung isang malaki, napakalaki ang tiyan na retired. Na halos kapag pinangalanan nila o pagka pinapakilala nila, kala mo kilalang kilala o sikat na general o retired na sundalo. Yung ko lang muna nakita yun, nakilala. Kung hindi nga ako doon sa puro kabulastugan nilang vlog na nung si ano ba tawagan si Supremo, si Dado. Kung hindi ko nga lang nadaanan yung vlog ni Supremo Dado ng FGF hindi ko makikilala yung si Metron tsaka si Dado Di ba? Wala ka ng bisa Bato, ikaw lang ang PNP na walang utak. Kaya hindi na tumubo ang buhok mo. Grabe ka naman kay Bato, erotica gun. Ang sakit mo naman magsalita. Tumatago sa bunbunan. Parang sinabi mo na si Bato de la Rosa ay berewek. Oh, kinakawawa nyo si Bato de la Rosa. Huwag kayong ganyan. Anyway, mga bossing. Alisin ko na muna ho ito. Dumako tayo sa susunod nating topic. Saan na ba tayo? Eto, umiingay ho ito. Umiingay yung mukhang papalit dito kay SOJ o Secretary of Justice. Sino sa tingin ninyo na umuugong na pangalan? Ito Nako po. Ano sabi dyan sa balita na yan? Mga kababayan, ang sabi dyan sa balita na yan, Attorney Claire Castro as SOJ, Secretary of Justice. Aray ko po, di nag-iyakan niya mga yan. Di ba? PCO pa nga lang, undersecretary pa lang, tagapagsalita, nag-iiyakan na. Isa pa, yan, si Congresswoman Luistro. At isa pa, baka biglang maibalik din si dating senadora na ngayon ay Congresswoman Leila de Lima bilang Secretary of Justice. Aray ko po, iyakan. Lalabas na naman yung mga sinasabi ng mga DDS na, nako, kayo talaga, isinukan nyo na. Tapos, lulunukin nyo ulit. Madami naman napatunayan No, lalo na doon kay de Lima, madami napatunayan, lalo na yung walang katotohanan, yung mga ipinagkakakaso sa kanila. Basahin natin to, Attorney Claire, pag ikaw na ilagay dyan, Huwag mong papalitan yung style mo na talagang inuupakan o sinasagot mo sila. Kasi naman mga kababayan, ang gusto ng mga DDS, sila uupak ng uupak kay presidente, uupak ng uupak sa gobyerno. Ayaw nila nang magagantihan o mareresbakan sila. Ayaw ho nila ng ganon. Ang gusto nila, sila lang yung bumabanat. Nakatapat ho sila ng isang Attorney Claire Castro. Ayun, nagngangal-ngalan Kada banat nila na walang katotohanan, sinasagot ni Attorney Claire Castro. With matching, talino. Sabi ni Cheche Boreche, si Trillanes, okay din. Kaso kailangan yata sa
Secretary of Justice, isang lawyer, kung hindi ako nagkakamali. Si Anteclero, Luistro o De Lima, kahit sino dyan, winner, lalong magwawala ang mga DDS. Basahin ko ha. Palace Press Officer Attorney Claire Castro is reportedly being considered by President Ferdinand Marcos Jr. to become the new Department of Justice Secretary according to Batas PH reliable source. Ayan! Naku po. May bubwita na pala. Oh. May bubwita. Alam niyo 'di ba nung mga ilang araw lang, ganyan kay Boying Remulla. Puro ugong-ugong lang humuna yung kay Boying Remulla. Wala pa, hindi pa ombudsman. Itong si dating Secretary of Justice Boying Remulla. Tapos biglang ganyan nangyari din. Eto mukhang umpisa din sa ugong-ugong mga kababayan. Tapos next week itatalaga na. Kaso mga kababayan, hindi naman pwedeng masyadong mahabang ang panahon nang walang sekretary dyan. Sa tingin ko, baka mamaya etong linggo na ito, magkaroon na ng talagahan dyan Di ba? Si Atty. Claire Castro, nakikita ko naman ang galing mga kababayan. Nandiyan din po si Congresswoman Beatrix Luistro. Pero tingin ko, si Congresswoman Beatrix Luistro, tingin ko kailangan magbitaw. Tama ba ako? Kailangan magbitaw kung sakali na siya yung mapili o maturo ng Pangulo bilang maging sekretary ng Justice. Ganun din po kay kay Congresswoman Leila de Lima, mga kababayan. Kailangan din yata magbitaw. Mag-iiyakan talaga ang mga DDS dyan pag ganyan ang nangyari. This came after outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla was appointed as the new ombudsman. Kung maririnig natin si Atty. Claire, lalo na doon sa kanyang sa mga vlogs talagang sabi ko, makakapulot ka ng aral, matututo ka sa batas, lahat, kompletos, recados, matutuwa ka din. Tsaka very siya, yung talagang nakikipag-interact siya doon sa mga manonood niya. Oo, hindi mo masasabi, ay grabe naman ito, shoutout ako na pa-shoutout, o ganito, nakipagtalakayan ako, hindi man lang pinapansin yung komento. Hindi mo mapifeel doon sa live niya yon. Talagang may matutututunan ka doon sa live niya. Di ba? Sabi ni Boyax Olmedo, konting tiis na lang at malaman na lahat ang pagnanakaw sa bayan. Mamaya natin pag-uusapan niya. Kasi may mga binitawan ng salita si Boying Remulla. At mukhang may mga naka-line up na mga kababayan, na magiging sunod-sunod, na aasikasuhin ng ombudsman mga bossing. Magandang pang-asar yan kapag si De Lima ang DOJ, correct? Iyakan yan, mga kababayan. Biruin nyo. Ito naman si Atty. Claire Castro naman mga bossing. Baka magwala naman dyan kung sakali yung ibang mga lawyer. Sabi, mas okay kami dyan, mas ayos kami dyan, ganito, ganyan. Di ba? Tingin ko madami na din bumabanat kay lalo na sa mga DDS. Madami na bumabanat dyan kay Atty. Claire Castro. Pero kami naman, although ako hindi ko talaga nakakausap yang si Atty. Claire Castro wala kaming Facebook. Kumbaga yung kaugnayan, hindi. Pero sa nakikita ko, maayos na tao Nandito tayo sa likod niya para doon sa mga bumabanat sa kanya at nambabas lang sa kanya. Susuportahan natin. Di ba? At suportahan na din natin kung sakali na talagang malaki ang tsansa bilang maging SOJ, suportahan natin, mga bossing. Di ba?